Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, January 2, 2024. So, Happy New Year po sa inyo at mukhang maganda yung yung umpisa of the year natin kasi medyo malakas yung rebound ng mga stocks natin, di ba? Nagkaroon tayo ng bad day during the last day of trading natin for 2023. Pero ngayon, yung pinaka first day na trading natin sa 2024, okay naman siya. So, mukhang strong yung candle natin kasi meron siyang kasamang 443.95 million na net foreign buy dito sa market po natin. So, medyo malakas siya ng konti kasi nga from the last, although bumagsak tayo last Friday, di ba, sabi natin, okay naman kasi meron tayong net foreign buy na more than 100 million. So, medyo lumalaban na si PSE market natin and then on the way tayo sa 6,600. So, nag-close po tayo is 6,554.04 and then malakas nga siya kasi yung mga nag-drop ng, di ba nagulat nga tayo no Friday, nag-drop ng halos 10% yung mga big caps na stocks natin, nag-rebound naman siya ngayon. Tapos, nag-up tayo ng 1.61%. Tapos, isa pang good news sa market natin, hindi lang blue chips yung gumalaw, marami na po sa mga small caps na stocks natin, nag-uumpisa na po silang maglundagan. Ayan. Kaya, medyo maganda yung, yung galawan ng mga portfolio natin as of this time, di ba? Tingnan natin bukas kung meron siyang additional na galaw kasi medyo malakas nga po yung bounce natin for today. So nonetheless, maganda pa rin kasi nga po majority ng stocks natin is berde yung galawan for today. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. SPNEC, so lumalaban pa rin siya. Malakas pa rin yung niya yung net foreign buying na nakikita natin sa kanya kasi meron siyang 9.47 million na net foreign buy dito sa market natin tapos nag-up siya ng 1.52%. The whole day is parang mapula siya. Nag-open siya maganda pero parang nahirapan siya pero at the end closing of the day is okay naman siya. Tapos si Lotto, pinag-usapan siya kasi nag-drop negative 3.03%. Pero yung kasabayan niya lagi si PLC yon, di ba? Yung madalas natin na kasabay na gumagalaw na ito is hindi naman siya bumagsak kundi ano nga siya, nag-breakout kaya kasama po siya dito sa nakikita natin na trending stocks for today. So anyway, nung pullback siya, negative 3.03 and then meron siyang 437K na net foreign buying si Lotto natin. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, si Home at saka si GMA7, di ba, mga medyo laggard na stocks to. So, home natin, nag-breakout yung candle natin after na 2 weeks, 3 weeks na meron siyang consolidation is nag-up siya ng 6.25%. So, very good. Pero meron siyang net foreign sell siya, pero maliit lang naman, negative 2.67 million. So, panalo si home natin. At saka isa pa, ayan. So, si PLC, may uptrend din to. So siguro pansin na ng lahat ngayon, bumalik na siya sa 52-week high niya, no? So halos nandun na siya. So nag-up din siya ng 6.35%. Ayan. So halos parehas pala sila ni Hope ng galawan. So more than 6% po yung kanilang galawan. Tapos si GMA7, di ba, ang tagal na tulog nito. Medyo matagal na nawala sa radar natin. So nag-up siya ng 1.43%. So very good, di ba? APX, so patuloy na umakyat yung galawan ng ating mga gold prices. So sabi natin, kaya na-repost natin sa Twitter. So meron siyang 2.0% na gain for today. Meron siyang 1.07 million net foreign sell si Apex natin. Okay? So ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, pakibasa po ng maigi. Yung ating disclaimer nakalagay naman po dyan. Yung ating review is for educational purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or mag-hold ng ating stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa market natin. So due diligence na po sa mga stocks na gusto mong bilhin naman. And then follow mo ako dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel. So maganda na yung first day of the year natin. So double check mo lagi yung ating review. Baka meron kang stocks na hindi nakita, so nandito sa review natin. Subscribe ka lang dito guys para updated ka or join ka dito sa ating pinaka-trading community naman. So double check mo na po yung mga requirements. So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Happy New Year po ulit. Ayan, so nakasurvive tayo ulit ng another year. So check mo lang po yung ating trending stocks review, yung ating mga company reviews, mga sample trades dito. Check mo na lang po mga basic indicators plus fundamentals. Kailan talaga mag-aral tayo para makasabay tayo sa market. Tapos yung ating mga PSE market studies naman. Okay? So double check mo na lang. Sa iba pa, so follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa ating mga play to earn games.
So check mo na lang. So malakas si crypto natin. So nag-breakout ulit si Bitcoin ng 45K. So talagang 'di ba sabi natin last year, ang inaantabayan na naman natin dito is yung pagkakaroon niya po kasi ng ETF. So yun yung pinag-uusapan. Si BlackRock yung madalas natin nakikita na kasama sa mga review sa kanya. So hopefully matuloy yon para sa good vibes sa mga cryptos natin. Then follow mo din po ako dito sa ating social media, dito sa ating Palawi Trader na Facebook account. Check mo na lang po kasi nagpo-post tayo dito paminsan-minsan ng ating mga reviews sa market. So kanina medyo nasubaybayan natin. Yung ating Palawi Trader YouTube Facebook page. Ayan, nalilito na tayo. Follow mo din ako dito guys para updated ka. Plus yung Bodega Peak sa articles sa local market, dito sa US market at saka dito sa cryptos. Money earners, yung mga side hustles na ginagawa natin. Medyo mahina yung yung mga website ko during this holiday season natin. Tapos check natin ano yung mga posts natin dito sa ating Twitter. Ano ba meron ngayon? So dito muna tayo sa pinaka-summary kasi nga medyo maganda yung galaw ng market. So medyo late na ulit yung review ko sa inyo. Nonetheless, nagre-review pa rin tayo, di ba? So net foreign buy tayo ng 443.11 million. So medyo maganda. Meron tayo na bilang last week is around, siguro halos 300 to 400 din siya. So halos 1 billion na rin yung yung bumalik. Hindi lang siguro napansin ng karamihan sa atin, pero nandiyan yung foreigners kaya meron tayong mga pa-breakout na nakikita na. So medyo malakas yung holding firms natin, 3.56%. Kasi sina AAB, San Miguel Corporation, yung mga bumagsak last time, nag-rebound naman siya. So tapos yung mga nag-spike last week, sina Nickel, di ba, medyo nag-pullback din siya. And then, second is services sector, mukhang si ICT to umakyat siya, finance is 0.44 lang, properties nag-drop. Sino ba nag-drop dito? Si Ali ba? Meron tayong property na nag-drop and then mining and oil is nagkaroon din siya ng correction. Pero maliit pa rin yung yung traded value natin is nasa around 3 billion naman. Okay? So yung summary ng ating market, silipin natin dito. So ito yung mga binili ng ating mga foreigners, East, West, sino ba ito? Metrobank, PNB, MFC, okay? Tapos si FGen, Jollibee, Green, ABA, AC, Ali, OLHC, tsaka si Tel. Ayan. So yan po yung mga binili. Bantayan natin yan kasi yan yung mga madalas na pumipitik na. Foreign funds, binenta si BDO, BPI, Security Bank, AP, CNPF, DMC, Ericseb, Home, APX at saka si Nickel naman. So ito siguro yung catalyst ni APX natin kasi patuloy po na malakas yung yung ating mga uh, minerals, mga gold prices. Ayan. So makita naman siya as of now. Okay? So congrats. Bitcoin, the largest cryptocurrency, rises 7.27 to 45K. So halos mag 46K na siya kanina. So ang daming mga cryptos na naman natin yung nagpipitigan. Mukhang maganda yata ang 2024 para sa crypto. Jollibee Foods Corporation, so medyo humataw din to, di ba, sa chart. Subsidiary announces is additional capital commitment to Titan Dining LP. Ayan. So meron siyang, alam ko meron siyang expansion ng kanyang mga, ito. So Jollibee Uni said that it will infuse more capital into Titan Dining that owns the Tim Ho Wan brand and capital-owned Tim Ho Wan stores. So magtatayo ulit sila. Alam ko sa Singapore to Meron silang update. So Filipinos are safe in Japan. So ingat po yung mga kagaya natin na OFWs yan sa Japan, mga kapwa natin na OFW, mga syempre mga Pinoy na andyan. Malakas yung lindol, 7.6 earthquake. So ramdam ko din dati to ng mga kabataan natin. Yung pinakamalakas na naabutan ko is halos ganun din yan. Magnitude more than 7. So pakiramdam mo diyan is parang dinuduyan ka, 'di ba? So nakatayo ka pero parang dinuduyan yung pakiramdam. So anyway, ingat na lang po. Philinvest Land has opened its latest amenity area for its Sandia Homes residential development in Tanawan City. Tapos yung index natin malakas kanina. Okay, so ito siguro yung hindi ko pala nabanggit kanina Bukod sa net foreign buy, so siguro kaya po nagbabalikan yung investors kasi ang madalas kong mabasa to ngayong araw na to, headline inflation may have further ease in December and settle to within the 2 to 4% target. So very good siya, di ba? So siguro maraming spending yung yung mga tao kasi 'di ba, New Year at saka Christmas, 'di ba?
So medyo na-steer yung yung economy natin. So Lotto, okay, nag-drop siya kanina sa close. So Bitcoin nag-crash siya ng breakout. Si dito, wala naman sa trending natin ngayon. SPNEC broken ground for the world's largest solar project to be owned through its 100% owned subsidiary Terra Solar Philippines. Okay? So yan pa rin catalyst niya. Korea, okay, so all-time high siya, SPNEC. Tapos ito yung mga galawan kanina, Jollibee. Okay, so yan na yung kanina. Financial goals, ano ba ang financial goals mo ngayon? So 2024 na dapat meron ka target, di ba? Emergency fund, bayaran yung utang. So hopefully walang masyadong utang ngayon. Get insurance, start business, or start investing wisely. Okay? So ito yung sa uh, mag-expand si Jollibee. SGD yung nakita ko kaya inassume ko Singapore tong expansion ni Jollibee natin. BLL and Vista Malls disclosed the BLL subsidiary approved establishment of US ilan ba to? 2 billion medium-term note program. Okay? So Bank of the Philippine Island discloses closing of merger with Robinsons. So AC nag-bounce din to. Healthcare arm of Ayala Corporation plans to pursue merger and acquisitions. AC Healthcare Unit, okay, yun yun. Globe, optimistic on AI. Ito yung mga trending kanina, si Plus, AGI. Binawi din yata si AGI, no? O nag-close din na malakas. Hindi ko napansin eh. SPNEC, yan. Sila yung trending. Tapos yung inflation, mababa. Okay, so the rest, over the weekends na yata itong mga to, no? Basa natin yan. Si Mayor, to take over electricity distribution and Municipality of Batangas. San Miguel, ano ba to? Okay, so may bago siyang expressway. Ayan. Tapos yung mga galawan over the weekends. Okay? So yun na yung mga post natin. Happy New Year po. Ayan. Nahuli yung yung bati natin for this year naman. Okay? So good vibes yung market natin. Although wala naman masyadong di ba? Wala naman masyadong gumalaw sa rather negative news sa market natin. Plus yun lang yung pinaka good catalyst natin is yun nga pong inflation natin is mababa siya. Okay? Ayan. So guys so open na open po yung Patreon natin. So ito ngayon yung start niya eh. So yung mga gustong sumali sa trading group, gustong sumabay sa mga trades natin, trading community, pwede po kayong sumali. So open na open po yung ating Patreon channel naman. Okay? So double check mo na lang po yan. So refresh natin si To Trade Asia Prime. Okay. So maganda yung galaw natin kasi dire-diretso yung yung pagka-green natin. Nag-spike tayo ng opening, konting pullback, retest sa support and then dumiretso na. So wala siyang wala siya yung magic closing, di ba? Sa finance siguro meron at saka industrial pero yung galaw natin smooth lang siya. So bumibili yung foreigners. 443 million at foreign buy. So tinamaan dito yung mga nag-spike last week si nickel, binawi din niya 3.83 at saka si BDO negative 2.07. So yung mga nalaglag last week, hopefully nakabili ka. So AAB is 11.88, San Miguel 7.74, Wilcon, umataw si Wilcon ng end of the day. 5.26, AC, nakabawi na. 4.99, URC 4.91, lalaki. Tapos si GGS natin is 4.85%. So nag-normalize na yung mga binagsak na stocks natin last week naman. So medyo, di ba, hindi maganda yung bakasyon ng iba pero yung first day of the trading naman, okay naman siya. Okay? So dito sa stats natin, yung mga winner, si Aba, so nabubuhay na si Aba, 11.76, si Ani, 8%, Apollo, ayan. Tingnan mo nga naman yung mga laggards natin last time is nagbabounce na, 7.69, PLC ito yung winner. 6.35 si Home, 6.25 MRC, ang dami ng bounce. 5.38 URC, 4.91 GGS, 4.85 BSC, 3.95. So maraming berde. So dito naman sa mapula, sino ba? Aslag, ba nag-drop siya? Negative 6.98. So pahanapin natin yung may volume na madalas natin ma-review. Axilong, 5%, Medic, minus 4%, Web, minus 4%, Sinaw, mahina, minus 3.48, and then Mark, minus 2.78. Si Lotto, nag-drop din siya ng negative 3.03% nga. Okay? So refresh natin to. And then pag-usapan natin yung ating chart. So biglang kumanda after ng first day of trading natin for this
for this week. So okay na okay yung galaw ng market. Okay, so balik ko na dito sa 6,700 po yung yung pinaka-resistance natin kasi malapit naman na 6,500 na. Ayan. So bababa, 'di ba sabi natin ibababa natin siya kapag patuloy na bumagsak tayo sa NMA9 pero umakyat naman siya. So high chance for this month ma-reach natin yung siguro hopefully ma-reach natin yung 7K for the year ulit. Pero yung 6,700 na resistance medyo hindi naman masyado malayo na. So siguro hopefully by the end of January, especially kung medyo ma-declare na mababa talaga yung inflation, magkano ba siya ngayon, is touch natin tong 6,700. So hindi pa naman overbought si PSE. So pwede pa yan, gagalaw pa. And then yung ating MACD formation is bullish ulit yung kanyang galawan. Ayan. So very good. Medyo maganda ulit yung nasisilip-silip natin na future na market natin for the coming few days. So dito naman sa US market, refresh ko lang siya. So medyo mapula. Mukhang pupullback sila. Nasdaq futures, negative 0.99. Dow futures, negative 0.53. S&P is negative 0.69. Okay, so mapula. Last week na trading o kahapon pala, rather last week na trading natin. Tapos ngayon para mapula ngayon yung galawan. So European market mapula. And then Asian markets is mixed pero mas marami yung mapula. Ayan. So maganda yung sa atin, no? Baliktad yung galaw natin. So sila naman yung nag-green nung bago mag-close yung year, 'di ba? Tayo naman is mapula. So bumawi lang yung market po natin. Okay? So very good. Tapos sa cryptonatics natin, congrats. So mukhang gising na gising na naman yung mga cryptonatics natin. So Bitcoin 2,800 rather 6.52% up siya. So 45 uh, 45.4K na siya. So maganda. 2,400 si Ethereum. And then 320 si BNB. Parang si Sol na maganda reviewin ko yun. Kasi umakyat siya 9% ulit yung galaw niya. So medyo berde. Karamihan ng mga nandito. So hopefully may inohold ka na cryptos. Especially yung mga sikat na cryptos natin kasi yun nga po is sila nga po yung maganda yung galawan dito sa cryptos or rather majority crypto yung maganda. So sarap mag-trade ngayon dito kasi medyo malakas po yung sipa ng ating mga cryptos. Okay? So congrats sa mga cryptonatics. So refresh ulit natin to. Then pag-usapan natin yung ating trade stocks. Nahin natin si SPNC. So marami pa rin yung may hawak most likely kasi lumalaban yung galawan natin. Okay. So mataas pala siya kanina. And then umabot siya kasi nag-close siya ng red last time. Sukatin natin. Lakas din niya, no? Umabot siya ng 5% pero nag-profit taking siya. Ayan. So malakas yung malakas yung sentiment ni SPC natin. So nagre-resist yung gap natin, no. So hindi dito sa gap na to kundi dito sa gap dito sa area natin na to. Okay? So anyway, bottom line, maganda pa rin naman yan kasi laki ng binounce niya, di ba? Kumpara doon sa ibang stocks natin na lumagapak na kagaya ni na GMA7, di ba? Ngayon pa lang natin nakikita as antipid pa ng galaw. So SPNC medyo malakas siya. So ganun pa rin naman yung mga gaps ang ilalagay natin. Support is dito, pwede rito 1.29 or fill the gap pag medyo mahina sa 1.26. Tapos resistance kasi 3 beses na yan. So kailangan niya mag-retest maghanap ng additional support. So nasa 1.4. Pero okay yung itsura ng ating RSI plus okay din yung galaw ng ating MACD formation naman sa kanya. Okay, so very good. Yung mga nakita natin na galawan ni SPNEC pero mukhang sagad na siya dito, no? So nahirapan siya kasi umakyat. Tingnan natin kasi meron pa rin naman siyang may support pa rin siya, may bumibili pa rin. So 1.52% up si SPNEC. Tapos ayan meron pa rin, di ba? So 9.4 million net foreign buy. Star All call ang buyer, tapos Star All FMS yung ating pinaka-main seller naman kay SPNEC pa. Okay? So very good. May nagtutulak. May tagatulak pa rin tayo sa kanya kaya hindi siya nag-fill the gap dito sa may 1.26 natin. Next, Lotto. So nagpahinga si Lotto natin. So ayan, nag-pullback siya. So
Yun lang, medyo malaki yung volume niya, no? So, ingat-ingat na lang siguro. Tingnan niyo na lang po kung meron kayong hawak. So, nagre-resist siya dito. Nahirapan na siya dito sa 5.35. Tingnan natin. Next na support is MA9 muna, no? Lagyan natin ng drawing yung MA9. So, kaya lang kasi medyo negative yung vibes natin dahil dito sa malaking volume to. So, ang dami nagpalitan dito tapos inverted doji yung ating galawan sa kanya. So, medyo broken yung trend ng RSI. Pero nandito pa rin naman siya sa bullish area which is above siya ng RSI 50 natin. Ayan. So, hopefully meron siyang bounce. Watch out pag meron tayong breakdown dito sa 4.5 siguro. No? So, kasi medyo magalaw to si Lotto natin. So, ngayon, hindi naman ganun kalaki yung drop niya. So meron siyang 3% na drop. Tapos 437K net foreign buy. Papa call ang buyer, Papa CLSA yung ating pinaka-main seller. So ganyan na lang muna tingin ko sa kanya. Ayan. So paano ba tingin mo? Ayan, pwede mong i-comment sa comment section natin. Pwede mo sabihin, pwede nating sabihin parang flag. Meron siyang flag dito, di ba? So tingnan natin. Hopefully hindi tong volume na to. Shake hands lang, kumbaga. Hindi siya selling volume. Kasi may nakita naman tayo na na 400K na net foreign buy kay Lotto natin. Yan. So yun lang syempre medyo volatile itong si Lotto natin. Next si Home. So gaya ng sabi natin kanina, yung mga stocks natin na medyo mahina last time, napapansin nyo ba is gumagalaw na siya. So nagpipitikan na sila. So isa si Home, makita mo dito, meron siyang breakout sa consolidation area natin dito sa 1.2 o 1 ilan ano ba yan? So 1.17. So may breakout siya. So kung meron tayong volume ulit bukas, so malaki yung chance na gumalaw ulit si Home. Nakapondo ka na ba dito kay Home natin? So tama-tama sa to kasi medyo malayo yung MA100 natin kung matuloy na gumalaw na gumalaw yung price action natin. Pero tapos na yung downtrend. Ayan. So sumasabay na rin kasi yung pag-akyat niya sa galaw ni PSE market naman. Okay? So tingnan natin yung kanyang price. So up siya ngayon is 6.25%. Meron siya net foreign sell, no? Negative 2.6 million net sell. Call video ang buyer, JP Morgan, no? JP Morgan SBQTs yung ating pinaka-main seller. Pero good vibes tayo dun sa candle na nakita natin for today. So another winner. So laki Congrats po dun sa mga nakapwesto, 6% kaagad yung galaw niya. Next si PLC. So ito medyo matagal nang minamanmanan ng grupo namin si PLC kasi makita mo naman uptrend talaga yung galaw niya. So yun nga lang kasi isang tick niya, 3% yata to yung isang galaw niya. So ngayon medyo nagta-try na mag-breakout na si PLC. So naka-breakout siya dito sa body ng candle. So next na resistance natin is dito sa 0. So kaya niya kayo mag-breakout 0.68. 8.7. So, after nyan, yan muna yung tignan natin, yung resistance niya. So may volume siya ngayon, may nagtulak pala dito. Hindi natin napansin to. Nag-pull back, kinain din niya yung gain niya, pero hindi lumabas yung volume. And then, nagkaroon siya ng malakas na tulak ulit for today's trading natin. Okay? So, congrats. Laki din niya yung ginalaw ni PLC natin. So, meron siyang gain, 6.35%. Tapos, wala siyang foreigner, no? Negative 208K net foreign sell. So, CTSEC, call ang buyer, FMS call yung ating pinaka-seller. So, mga locals yung gumalaw kay PLC. And then, si GMA7, so tagal natin hindi na pag-usapan to kasi tingnan mo, since magbigay siya ng dividends dito, nung April pa, so bumagsak siya ng bumagsak kasi pala yung earnings niya bumabagsak din ng bumabagsak. So, yung valuation ng market sa kanya is mahina siya last time. So meron siyang may hidden volume pala siya from the last trading days natin. Pero nag-breakout na pala siya nung Friday, no? May breakout dito sa MA 100 natin. So next resistance natin is dito 8.79. Hopefully matuloy na siya kasi ang tagal na tulog sa 8 nitong si GMA 7 naman natin. So siguro maganda na yung funda niya. So nag-overbought na siya, no?
So, medyo hinog ng konti si GMA7 natin. So, di tayo, hopefully makasabay tayo sa kanya after natin mag-take profits dun sa mga ibang stocks na nauna yung galaw naman. So, ang problema natin ngayon, buying power, no, kasi nakapondo na tayo ng matagal kasi nga hindi gumalaw ng maganda yung market natin from the last few months of trading natin. So, very good. Meron siyang support dito sa around 8.4. So, yun na lang yung whole body yung gagamitin natin support or dito, malapit dito sa breakout. Siguro pwede dito, no? O, dito na lang sa body niya, 8.4 kasi malapit din lang naman dito. Okay? So, catalyst-wise, wala naman tayo nakita. Maliban sa maganda yung market. So, 1.43% up siya. Call FMS ang buyer and then Regis Call yung ating pinaka-main seller. And then lastly, APX, ito pa rin si saglit, si PX. PXP ba o PX pala yung kasabayan niya. Pumitik din si PXP. Si APX natin, tingnan natin yung galaw niya. So patuloy pa rin siya na mini-maintain niya yung trend. Nag-breakout siya last time. So pa-breakout siya ulit. Tingnan natin. Parang gusto niya basagin yung 3.25 base lang dito sa galaw niya kasi strong yung trend niya. So kailangan lang nating volume lang siguro kailangan niya. Kasi itong nagtulak sa kanya bago magbakasyon lumabas din, no. So ngayon average lang yung volume. So anyway, maganda pa rin yung price action niya. Ayan, so okay siya. Indicator-wise, malakas. Yung RSI natin malakas. MACD, parang hindi natin makita yung MACD. Anyway, okay naman siya. So price action-wise is, yun pala makita mo, medyo strong naman yung trend ni APX po natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. So wala tayong masyadong catalyst maliban sa mababa po yung expected na inflation natin na papalabas. Wala pa naman report pero most likely alam na nila. So kaya medyo maganda po yung galaw ng market. Nag-breakout pala tayo dito sa yung body ng 6,524. Good sign. So konti na lang, aabot na siguro tayo dito sa 6,7 for the month of January naman. Ayan. So last time ang January natin is umabot siya ng 7,000 level. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So happy muna yung mga port natin. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Tapos sa crypto ko to, maganda yung mga cryptos natin. Yung ating Facebook account, follow mo na lang, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon po yung mga gusto ng guide sa trading. May mga stock picking list tayo dito. So, sali ka lang. Yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.